magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong special debate ngayon, January 21, 7 PM mga kapatid, Tuesday 2025. At ang topic na pag-usapan ngayon ay patutunayan ko na ang Seventh-day Adventist Church ang magdadala ng tunay na aral sa huling kapanahunang ito. So affirmative natin si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist at negative naman si Brother Lord Jerome Romero ng Pauline Baptist. So, Pauline Baptist. So mga kapatid, ang special setup ng debate natin, meron tayong 7 minutes na presentation both side. Tapos meron tayong 20 question, alternate yan, a total of 20 question to tag 10 sila dyan. Tapos meron tayong rebuttal 7 minutes, same din. Magre-rebut silang dalawa sa 7 minutes. Tapos meron 20 question after nun, alternate ulit. Tapos yung ating 5 minute na final conclusion, mauna ang negative, mahuhuli ang ating affirmative. So okay ba kayo doon, kapatid? Yes, kapatid, sumasang-ayon po. Ayan. Okay, salamat kapatid. Okay din ako. Okay mga kapatid, so by the way, gusto ko muna kayong magpakilala sa ating mga audience. At syempre, content preview sa inyong patutunayan or kung ano yung gusto nyong i-focus sa gabi na ito. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Opo, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr., isa pong maliit na kanib ng Seventh-day Adventist Church. Tumatayo po sa panig ng affirmatibo sa paksa pong ang Seventh-day Adventist Church ang magdadala ng tunay na aral sa huling panahong ito. Ako po'y umaasa na pareho nating matanggap ang liwanag ng langit at katahimikan at kapayapaan habang itinataas natin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na Rasya. Okay, at syempre yung ating negative din, pakilala ka, kapatid.
una ay nais kong publicly humingi ng paumanhin sa naging immature na pag-uugali ko ng nakaraan na mga sinabi kay Bro Russia. Yun po ay inihingi ko na sa kanya ng paumanhin, ng tawad. At siya na may madaling nakapagpaumanhin at nakapagpatawad. Kaya sa inyo na aking mga kapatid, buong pagpapakumbaba kong tinatanggap ang aking hindi mabuting naging asal at ugali. Ngayon, ako po ay isang Pauline Baptist, naiiba sa mga pangkaraniwang Baptist mula sa pinanggalingan at gayon din sa aral. Kaya sinasabi ko na mula. Meron po ang tinatawag na Baptistic o distinctives pala ang pagkakaiba ng Pauline Baptist sa ibang mga karaniwang nakita natin at nakilalang mga Baptist. Sa gabing ito ay tinatanggap ko naman ang sinasabi ng ating katunggali na sila ang magdadala ng tunay na aral sa panahong ito. Hindi ko tinututulan yun sapagkat yun ay kanilang paniniwala. Ako na may naniniwala na sa panahong ito ng biyaya ay ako ay isa sa mga nakaunawa ng aral na dapat dalhin sa kapanahunan ito. Naiiba sa traditional mainstream theology base doon sa Great Commission. Kaya sa gabing ito ay mapapakinggan po ninyo kung ano ang aking nais sabihin. Salamat po. Okay, thank you. Mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong usapan mga kapatid, pwede nyo i-share, i-like mga kapatid yung ating live streaming ngayon. Pwede kayong mag-react dyan kung ano man. Pwede din kayong mag-tag ng friends mga kapatid dahil for sure marami tayong matutunan ngayon mga kapatid. At gusto kong kahit i-share nyo lang sa inyong profile, okay na yan sa akin. Mga kapatid, isang special shoutout pala again sa bago nating taga-subaybay, si Arcel Ryan Balisteros, na talagang bawat live natin mga kapatid, nagbibigay siya ng 50 between mga kapatid. So maraming salamat. Sabi niya, God bless bro, MJ Camacho, Fernando, Baisa, magandang gabi sa lahat at sa mga taga-panood. So malaking shoutout sa iyo, Brother Arcel ha. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate sa gabi na ito at bibigyan ko ng 7 minutes sa unang pagpapahayag. Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist Church, your time start now bro. Wala kang audio bro. Okay, thank you. So, isang malaking karangalan mga kaibigan at mga kapatid na ako ay nakasampa na uli dito sa atin pong Russia Vista. Yan, no? Alam nyo itong platform na ito isa itong napakalakas na platform o debating platform sa buong Pilipinas. At isang karangalan natin na muli ay makapagdaos dito ng pangmagkaibigang dialogue. At syempre, bukod sa pasasalamat natin kay kapatid na Russia, ay pinasasalamatan natin ang atin pong kapatid ngayon, si kapatid na Lord Jerome Hernandez Romero, na tatayo bilang sa panig tawag dito, second speaker or negative sa paksang Seventh-day Adventist, ang magdadala ng tunay na aral sa huli pong panahong ito. Kaya siguro nais kong ilatag muna sa inyo ang isa sa mga pundasyong talata kung bakit ako naniniwala at tumitindig
na ang Seventh-day Adventist Church ang siyang tunay na sugo at magdadala ng tunay na aral sa huling panahong ito. Ang talata na aking panghahanguin, buhat muna sa aklat ng Isaiah, sa Kapitulo 8, sa talata ay 20. Ang wika huy ganito, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Sa makatwid, ang magdadala ng tunay na aral, buhat pa sa panahon ng lumang tipan, ay dapat nakasandig sa kautusan at sa patotoo. Dahil kung hindi magbabase o sasandig sa kautusan at sa patotoo, ang sabi rito, tunay na walang umaga sa kanila. Ano ho ibig sabihin? Sila ay nasa kadiliman o nananatili sa kadiliman upang ating mataan na tayo nga ang siyang tunay na sugo, ang tunay na mensahero na magdadala ng tunay na aral sa panahong ito ay dapat nagsasalita sa kautusan at sa patotoo. Kami ay nagpapasalamat sa ating pong Panginoong Diyos, sa kanyang biyaya. Sapagkat ako, hindi pa bahagi ng bayang Israel sa espiritual. Walang bahagi sa pagsunod sa kautusan. Wala ring bahagi sa patotoo. Subalit sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, na ako nung araw na lalayo, ay inilapit ng ating Panginoon at binigyan ng pribilehiyo na ako'y makasunod o magkaroon ng bahagi sa kautusan at sa patotoo. Nang ako ay mapabilang sa samahan ng ating Panginoong Diyos, ang Seventh-day Adventist Church. At nakita ko mga kapatid, sa lalim ng aking ginawang mga pagsusuri sa pananampalatayang ito, napagtanto ko at napagtibay, tanging Seventh-day Adventist Church ang magdadala ng tunay na aral sa huling panahong ito. Gusto ko makita ninyo yung mga terminong sa huling panahong ito. Bakit ko hinuhugot yung mga termino sa huling panahong ito? Sapagkat may hula ang banal na kasulatan na ang iglesia hindi basta-basta lilitaw, kundi ito'y mayroong mga hula mula sa banal na kasulatan. Isa na rito ang makikita natin sa aklat ng Apokalipsis sa Kapitulo 12 sa talatang 6. At tumakas ang babae sa ilang na doon siya'y ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw. Ibig sabihin, ang iglesia ng ating Panginoong Diyos ay binigyan ng kapangyarihan na siya'y makatakas sa ilang. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng kanyang daranasing kapighatian o pag-uusig, upang ang iglesia ay hindi maubos, binigyan siya ng kapangyarihang makatakas sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoong Kristo. Ayun. At doon naman, sa kanyang pagtakas, mayroong isang dako na pinaghanda ng Diyos para sa kanya. At siya niya'y aampuning 1,260 araw. Sa makatwid, ang iglesia ng ating Panginoon, ang tunay na iglesia, ay dapat mayroong kasaysayan na siya'y inampung 1,260 araw sa isang dako o doon sa ilang. Kapag ang isang iglesia na tumitindig sa panahong ito, walang kasaysayan na siya'y inampung 1,260 araw, hindi po tunay na iglesia ang iglesyang magpapakilalang ito, sapagkat wala sa kanya ang karanasan o katangian ng iglesia. Yan. At sabi rito, siya'y aampuning 1,260 araw. Kung meron namang iglesia na titindig sa panahong ito at magsasabing sila rin ay inampon
ng 1,260 araw. Ang tanong natin, kailan naman nagsimula yung pagbilang ng 1,260 araw? Ayan. Ano? Sapagkat dapat ang bilang ng mga binabanggit dito talagang bahagi ng kasaysayan. Ngayon, sa kabilang panig naman ng ating pong kausap, ay gusto kong malaman sa kanila kung sila talaga ang tunay na iglesia na magdadala ng tunay na aral. Kayo po ba, tatay, dumanas din sa kasaysayan ng inyong iglesia? Diyan po sa Baptista inyong kinalalagyan. Kayo po ba'y dumanas na kayo'y inampon, yung iglesia po ninyo, na ang iglesia ninyo inampon doon sa ilang ng 1,260 araw? Ayun po, pakisagot po ninyo sa ikalawa sa pagtindig po ninyong una mamaya. Ayan. At time na po. Okay, salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating first speaker. So dako tayo sa 7 minutes sa ating second speaker, Brother Lord Jerome ng Pauline Baptist. Your time start now. Salamat, aking katunggali, balitaktakan ng isipan at pangangatwiran. Nais kong sabihin sa iyo, kapatid, na ako ay hindi miyembro ng anumang iglesia, sekta ng paniniwala, o organisasyon ng mga may paniniwala. Ako po ay isang simpleng mag-aaral ng mga sinulat at itinuro ni Jesucristo kay Apostol Pablo, na ito ang masasabi kong tunay na aral. Hindi tunay na iglesia ang aking sinasalungat, kundi ang paniniwala sa pagsasabing tunay na aral ang aking sinasalungat. Ang paniniwala ng Seventh-day Adventist ay aking iginagalang, dangan ang sa aking pananaw ang paniniwala na sila ang tunay na tagapagpahayag ng katotohanan sa panahong ito. Tinututulan ko ito. Una, dahil walang tunay na makapagpapatunay na ito nga ang tunay. Kung gagamit ng Biblia na palundag-lundag at idadaan natin sa Bible analysis, makikita natin hindi tunay talaga ang paggamit ng banal na kasulatan. Mamaya itatanong ko, ano ba ang ibig sabihin ng tunay? At ano ang aral na tunay na sa panahong ito ay dapat dalhin ng nagsasabing tunay na iglesia na mangangaral sa panahon ito. Kaya tinututulan ko ang sa aking paniniwala ay hindi tunay na paniniwalang nakasaad sa banal na kasulatan. Ito ay pansariling paniniwala ng isang samahan na itinatag ni Binibini or Mrs. Ellen G. White. Okay. Kaya ang susuriin natin dito ay hindi kung sino si Ellen G. White, kung hindi ano ang kanyang ibig sabihin sa tunay na aral na dapat ipangaral sa panahong ito. Yun na lamang.
So dako tayo mga kapatid sa question and answer. At 20 question ito, tapos 1 minute ang max na answer natin. Asalitan nito, maunang magtanong si Brother Fernando Camacho kay Brother Lord Jerome, tapos vice versa. Okay. Okay po. So tayo ang aking unang tanong sa inyo, kasi nabanggit niyo po kanina na ang kapatid na Ellen White ang siyang nagtatag ng Seventh-day Adventist. Sabi po ninyo kasi kanina, itinatag ng ni Binibining Ellen G. White. At salamat po sa inyong pagrespeto sa amin pong babae na kinikilalang propetisa. Ang tanong ko po ay, saan po ninyo nabasa sa amin pong ano ba yung latalain sa English? Sa aming periodical, sa aming aklat, na sinasabing ang nagtatag ng amin pong iglesia ay si kapatid na Ellen G. White. Saan po kaya yun natin makikita? Sa Wikipedia at sa pamagitan ng pagtatanong kay Mr. Google. Okay. Bro Roger, ikaw na yung magtanong. Ikaw mat. Ako pala. Okay, kapatid na Camacho. Mas magandang lalaki ka. Ang tanong ko ay ito. Ano ang ibig mong sabihin sa terminong tunay? Okay po. Ang ibig sabihin po ng tunay, ano, siya mismo yung iglesia na itinatag ng ating Panginoon, ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang katangian ng iglesyang ito ay tumutupad sa kautusan ng ating Panginoon at naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo sa ikalawa. Kaya nga ang title po ng aming pananampalataya, Seventh-day Adventist Church. Ayun po, grupo po ng mga naghihintay na ang pamantayan, nabanggit ko ho kanina, doon sa Isaiah 8:20, sa kautusan at sa patotoo, dito po sumasandal ang tunay na sa Diyos. Ayun po, pansamantala nating maikli lamang na tugon, bagamat yan ay marami pa akong isasagot. Okay. Si ano naman yung magtatanong? Brother Camacho. Okay. Ayan po, ako naman po ang magtatanong. Maaaring ako ba magtatanong? Hindi, si ano muna, si Camacho muna. Okay. Ako na, oo. Okay, ang next question ko po, tayo alam po ba ninyo na ang Wikipedia ay hindi lathalain ng Seventh-day Adventist at ang Wikipedia ay hindi standard reference at ito ay nababago ng kahit na sino? Tinatanggap po ba ninyo yung tatay? Tinatanggap ko. Meron pa akong referensya kung gusto mo. Britannica. Kaya hindi lamang yun. Okay. Teka, dapat na nga ba akong sumagot? Opo. Sige lang. Okay. Isang minuto yan. Okay. Kapatid, Aha. hindi ko sinabing ano ang ibig mong sabihin o pakahulugan mo sa tunay na iglesia. Ang sinabi ko o itinanong ko ay ano ang iyong pakahulugan at unawa sa terminong tunay. Tanong na po yun, opo. Pag sabing tunay, genuine. Walang pure. Tunay ho parang sa ginto. May tunay, may peke. Siyempre, yung tunay doon, yung dumaan sa mga criteria ng pagsubok. At dito nga ho, kung i-relay ko sa Seventh-day Adventist, nakapasa ho kami, ang aming iglesia, sa lahat ng mga criteria na sinasabi ng Biblia bilang isang tunay
no, doon sa pagsandal ko sa tunay na iglesia sapagkat dumaan ito sa pag-aampo ng 1,260 araw doon po sa ilang. Lahat ng katangian na binabanggit sa Biblia ng iglesia ay angkin-angkin po ng Seventh-day Adventist. Kaya ho, nasasabi kong pag sinabing tunay, genuine. Walang halong kabalakyutan ng, o sa doktrina nito, etc. Something like that. Okay. Bro, Camacho. Ako naman. Oo. Nga pala. Si Camacho muna. Okay. Oo. Okay. Sabi niyo po tayo kanina, kailangan nating unawain ang Bible sa tama nitong pag-unawa. Okay. So, gusto kong malaan kung talaga pong kayo ay nakaproseso rin sa sinasabi po ninyo. Meron po tayong mga aklat sa banal na kasulatan, sa amin Adventist ay 66 books. Marahil sa inyo ay ganun din. Okay. So ang tanong ko po rito, alin po sa 66 books ang tinatawag na prophetic book at alin din ang tinatawag na non-prophetic book? Hindi ko alam. Okay, thank you po. Kayo na po magtatanong. Pinakamadaling sagot yun. Sige. Ginagalang ko po. Okay. Tanong. Tatandaan ng aking kapatid na hindi ko pinag-uusig ang pagiging tunay o hindi tunay ng Iglesia Sabadista, kung hindi ipinadefine ko lamang ang terminong tunay. Ngayon, ikaw rin ang may patutuo na sinabi mo, tunay na aral na dapat dalhin ng Seventh-day Adventist sapagkat kayo ang tunay na dapat na magdala. Okay. Tanong, ano ang basihan ng pagiging tunay na aral? Ang basihan po ng pagiging tunay, pagdating sa usaping pangpananampalataya, naniniwala po kami mga Seventh-day Adventist ang banal na kasulatan. Kaya nga kami ay sola scriptura. Kaya doon sa una kong talata na ginamit, yung Isaiah 8:20, sa kautusan at sa patotoo, kapag hindi sila nagsalita ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Bilang dagdag pang talata, doon sa Galatia, tatapatan niya kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Sa makatwid, ang tunay, dapat ang ipinangangaral niya, ang kanyang sinasalita, ay yung aral na nasa banal na kasulatan. Kasi kapag lumis dito, hindi na po tunay. Ayun po, pansamantala nating tugon sa maganda po ninyong tanong. Okay? So, ako naman ang magtatanong. Ano po? Okay. Sabi po ninyo, gusto ko lang pong linawin. Kasi parang nabanggit niyo kanina, hindi kayo kabilang, what I mean ay ganito na lang. Kayo po ba, for clarification lang sa aking isipan, kayo po ba ay mayroong samahang pananampalataya? May church po ba kayo? O kayo po ay solo na nangangaral ng inyo pong ipinangangaral? Yun lang po, tatay. Ako na. Apo. Lahat na itatanong ko sa iyo, alam mo. Oo. Pero pag ikaw nagtanong sa akin, hindi ko alam. Ito ang tanong, kapatid. Apo. From Genesis to Apocalypse, yan ay aklat ng katotohanan dahil pinaniniwalaan natin na ito ay salita ng Diyos na kapag tayo hindi nagsalita ayon dito ay walang liwanag sa atin. Ay, tay, pasintabi, tay. Sorry, tay, ha, pasintabi. Nasagot ninyo yung tanong ko, no? Ang sagot po ninyo doon ay hindi nyo alam. Tapos,
Magtatanong na po ba kayo ngayon? Oo. Okay. Salamat po. Pasensya na po, na-interrupt po kayo. Ako Go ahead hindi na ako magpo-point of order. Sige lang po. Basta dito natin, kwentuhang ano lang ito. Ngayon, sinabi ko, from Genesis to Revelation, this is the book of truth. Dahil pinaniniwalaan natin ito ay salita ng Diyos. Gayon man, bagamat sinabi ni Apostol Pablo na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabang sa pagtuturo upang ang tao ng Diyos ay maging matatag. Okay. Aling bahagi ng salita ng Diyos ang tunay na aral sa ating kapanahunan? Aling salita ng Diyos ang tunay sa ating kapanahunan? Ay ito yung mga nabanggit ko sa inyo kanina. Dapat ang iglesia ay nakasandig sa kautusan at sa patotoo. Dapat ang kanyang pangangaral hindi higit sa nakasulat sa banal na kasulatan. At ipinangangaral din ng iglesia dumaan sa karanasan ng 1,260 araw. Lahat po yan ng mga eksistidong mga katuruan ay dapat pong ituro sa panahon natin ngayon. Kaya nga yung aking pagpupursigi ng pangangaral ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan, lalo tigit doon po sa kaligtasan na iniaalok ng ating Panginoon at pagiging sentro ng ating buhay ay dapat si Kristo, yung po ang ipinangangaral ng Seventh-day Adventist Church. Kaya hanggang ngayon naniniwala po ako, kami ng Seventh-day Adventist Church ang siyang magdadala ng tunay na aral sa buong sanlibutan sa panahong ito. Ayun po pansamantala. Okay. Uulitin ko. Okay. Uulitin ko. Kamacho mo na. Opo, ako naman po. Sige. Okay. Doon po sa nababanggit po ninyo, kasi ginamit nga ninyo, whole Bible, kinasihan yan, magagamit sa pagtuturo, sa pagsasala, etc. Okay po. Kayo po ba, kasi kasama po roon na dapat ipangili ng tao ang araw ng Sabat, dapat ang tao hindi kakain ng karumal-dumal na mga hayop. Kabilang yun sa buong Biblia kayo po ba, Tay, pinapractice nyo ba ito at itinuturo na ang tao dapat mangili ng Sabat, yung Sabado, yung ika-7 araw, at hindi dapat kakain ng karumal-dumal? Itinuturo nyo po ba yun bilang bahagi ng aral ng tunay na iglesia? Ako na ba, Bro Russia? Okay. Sapagkat wala akong iglesia at wala akong kinaaniban, hindi ko napapakinggang itinuturo ng iglesia. Subalit nababasa ko sa banal na kasulatan na ang pangingilin ng Diyos o ang pangingilin ng Sabat ng Diyos ay dapat igalan hanggang sa kahuli-hulihang lahi ni Israel. Sa makatwid, ito'y aral na turo sa bansang Israel. At hindi turo ng Diyos ito sa iglesia sa kasalukuyang panahon ng biyaya. Bro, Roger. Ako naman. Okay. May asawa ka na? Opo, meron po. Opo, meron. At napakabait po niya at very supportive sa gawain ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sige po, tayo tanong po kayo. Purihin sa Panginoon. Palagay ko ito pinakamagandang debate
naganap dito sa bro Russia. Nawa, nasundan tayo ng iba, ano? Hindi yung mga balitaktakan. Dahil humihingi tayo ng liwanag. Tanong, Apo. maaari ba natin pagsamahin ang aral ng Diyos pagdating sa kaligtasan ng kautusan at ng biyaya, kautusan mula kay Moises at biyaya mula kay Apostol Pablo? Pwede ba natin pagsamahin at paghaluin? Opo, basta umiiral po na mga batas ay dapat pagsamahin. Ganito po ang mababasa natin sa Aklat ng Santiago sa Kapitulo 2. Ang talata po nito ay Santiago chapter 2 verse 22. Yan. At nakikita mo na ang pananampalataya, doon po naka-insert yung biyaya nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa, nagiging sakdal ang pananampalataya. Sabi po, magkalakip po, ibig sabihin magkasama. Kaya yung pong biyaya at saka kautusan, hindi po siya magkalaban. Siya po ay magkalakip. Sabi ng Efeso 2, 8 hanggang 10, sa biyaya, kayo nangaligtas. Pagdating sa 10, kaya tayo niligtas ng Panginoon upang magsilakad sa mabubuting gawa. Kaya magkalakip po sila. Yan. Ganda. Okay, so ako naman pa magtatanong. Okay. Oo. So, nabanggit nyo na utos sa Israel, hindi utos sa parang pag hindi ka Israel, hindi utos Okay. Doon sa Marcos 2:27, ang Sabat ay ginawa ng Diyos para sa tao. So ibig sabihin, yung Sabat, kay Hudyo ka man o Hintil, ginawa sa iyo ang Sabat. So ang tanong ko po ito, ano po ang masasabi ninyo doon? Kasi sabi nyo kanina, hindi iniutos. Pero sabi naman sa talata, ay ginawa ang Sabat para sa kapakanan ng tao o para sa tao. Ayan, paano nyo po i-reconcile po yan, Tay? Sige po, inyo na po ang panahon. Iba ang utos sa iglesia at iba ang utos sa tao. Okay. Ang mga tao ay maaaring maging iglesia, subalit ang iglesia ay hindi maaaring maging tao. Kaya magkaiba. Ang utos ng pangingilin sa araw ng Sabat ay ginawa ng Diyos para sa lahat ng tao. Sang-ayon ako. Sapagkat ang salitang Sabat ay pamamahinga. Kaya may karapatan tayo na ibinigay ng Diyos na tayo ay mamahinga sa araw ng Sabat. Kaya nga kung tayo pupuwersahin ng ating management na magtrabaho ng Sabat, tumututol tayo. Ang Sabat ay rest. At ginawa ang rest for all men without exception. Whether you are a Jew or a Gentile, you need to rest. Sige po, kayo na po magtanong uli. Ay, sorry. Sorry, so nauna ako si Karas. Sige lang. Bro, Roger. Kaya, ang walang pamamaraan, method of Bible interpretation, magdadala sa atin sa malayong pagbibigay kahulugan. Halimbawa, yung ibinigay mong sulat ni Santiago, totoo yun, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sapagkat nakasulat, hindi pwedeng tutulan. Tinatanggap mo ba na ang aral ni Santiago
ay nasa ilalim ng kautusan sapagkat ang 12 apostol ay umiral, nabuhay, natuto sa aral ayon sa kautusan. Kaya yung binanggit mong sulat ni Apostol Santiago ay may kaugnayan sa kautusan at hindi sa biyaya. Patunay, kung babasahin natin, ang nauunang talata ay ang nauunang kapitulo ay makikita natin ang kanyang kinakausap ay mga iskriba at pariseo. Yun lamang, kapatid. Ako magtatanong. Opo. Okay. Kaya naroon pa rin ako sa katanungan, paanong maging totoo ang isang aral kung ito ay ituturo at ipangangaral sa maling kapanahunan? Paano magiging totoo? Ituturo sa maling kapanahunan? Opo, hindi maarok ng aking isip yung talihaga po ninyo eh. Pero ang ano ko lang dito, ang gusto ko na ma-emphasize, malalim kasi yung ano ni tatay eh, yung maling kapanahon, nahirapan ako i-digest eh. Pero ang gusto ko makita rito, mga kaibigan, mga kapatid, na ang talagang turo na dadalhin sa huling panahong ito ay dapat yung mga katuruan ng ating Panginoon na nakatala sa banal na kasulatan na ilan na nga po riyan ay nabanggit ko kanina, tulad ng sa kautusan at sa patotoo. Yan, dapat sabi doon sa Galacia, hindi higit sa nakasulat at nangingilin ito ng araw na Sabat, sumusunod sa 10 utos, hindi kumakain ng karumal-dumal, at doon pa sa talata sa talata ng Mateo, nasabi sa mga alagad, humayo kayo sa buong sanlibutan, gawin ninyo mga alagad ang lahat ng bansa, inyong bautismuhan sa pangalang Ama, Anak, Espiritu Santo, at ituro ninyo sa kanila ang lahat ng aking itinuro sa inyo. Ibig sabihin, ang dadaling aral para maging tunay, para masabi mo nga tunay, ang iglesia ito dapat kasuwato mismo ng mga aral ng ating pong Panginoon Jesucristo nasa Biblia. Hindi ko lang ho masagot yung paglitaw sa maling panahon. Ayun. So hanggang doon lang muna ako, tatay, sa aking pagsagot. At ako naman po ang magtatanong. Okay. Nabanggit niyo po na kayo po ay walang iglesia. Walang inaanibang iglesia, at marami beses naman na natin itong napakinggan, hindi lamang dito. At very honest naman kayo tayo doon sa sinasabi ninyo ngayon na wala kayong inaaniban na iglesia. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang ililigtas ng Panginoon ang iglesia. Ayun. Ang ililigtas ng Panginoon ang iglesia. Kapag sinabing iglesia, mula sa salitang Grego na ekklesia, ibig sabihin, ito ay grupo ng mga tao na nagtitipon para sa isang banal na gawain. Ekklesia, tinawag mula sa kadiliman, itinungo sa kagilaglalas na kaliwanagan. Ang tanong ko po, kasi ang iglesia po ang ililigtas ng Panginoon eh. Kayo po ay walang iglesia. May pag-asa po ba na kayo'y maging Seventh-day Adventist, tatay? Maaari. Amen. Hindi ako ngayon ang magtatanong. Opo, kayo naman po. Ang terminong iglesia, gamit ni Apostol Pablo, ay tumutukoy sa tinatawag na lokal at pangkalahatang iglesia ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos ay kapulungan, kalipunan ng mga taong tinubos ng banal na dugo ni Jesus
anumang iglesia lokal ang kanyang kinaaaniban nung siya'y nabubuhay pa, ay hindi yun ang pinahahalagahan kung hindi ikaw ba ay covered by the blood of Jesus Christ. If you are, then you are a member of my body, the church, the head of which is Jesus Christ. Yan ang paliwanag ni Apostol Pablo sa pangkalahatang iglesia ng Diyos. Iba ang iglesia lokal. Iglesia lokal ay mixed membership. Hindi tayo nakatitiyak ang lahat doon ay mananampalataya talaga. Kaya hindi ang isang iglesia lokal ang babalikan ni Kristo upang iligtas. Ang babalikan ni Kristo upang iligtas is our physical body. Hindi tumutukoy sa iglesia lokal. But the body of sin ang ililigtas sa tinatawag na Resurrection Day. Kaya tanong. Ako pala naman. Mahilig ako magpaliwanag. Okay lang yun. Ngayon, naniniwala ka ba, kapatid, na ang iglesyang ligtas at hindi ililigtas ay ang pangkalahatang iglesia ng Diyos? Ay, opo. Ang iglesyang ililigtas ng ating Panginoon ay iglesyang pangkalahatan na yung kanyang katawan. At yung namang mga iglesia na hindi naman nakasang-ayon sa banal na kasulatan, kahit na tinatawag silang iglesia, ay at hindi sila aanim doon sa iglesia o sa katawan ng Panginoon, hindi sila, mahirapan sila sa kahaligtasan. Pero hindi ko pa rin sinasaklawan at hindi ko pa rin po ginajudge na itong iglesyang ito sa impyerno na ang punta nito, kasi may sinasabi sa Juan Kapitulo 10 talatang 16 na mayroon akong ibang tupa na hindi sa kulungang ito sila'y kailangan din namang daling ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging kawan at magkakaroon ng isang pastor. Hindi natin isinasara yung pinto ng iglesia na kapag ikaw halimbawa baptist ka, hindi ka pwede dito sa Adventist kasi kami lang ang ililigtas ng Panginoon. Hindi po. Ang iglesia ay kasangkapan ng ating Panginoong Diyos sa lupang ito sa pagbibigay ng mabuting balita ng tunay na aral sa panahon pong ito. At yan po ay ginagampanan ng Seventh-day Adventist Church. Yan lang po muna ang aking maikling tugon po sa inyong magandang tanong. Ang tanong ko naman po ay ito. Huling tanong mo yan. Opo, huling tanong po. Okay. Siguro ang huling tanong ko na lang po sa inyo, saan po kayong iglesia kabilang? Sa lokal, sa pangkalahatan? Kahit hindi na yung specific na na lang, hindi na yung specific na ako'y Baptist, ako'y ganito, hindi na po. Gusto ko na sundan na lang yung inyong binabanggit kanina. Sige po, pakisagot na lamang po. Kapatid, sa pangkalahatang iglesia ng Diyos na binili ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, na ang mga miyembro dito ay pawang mga ligtas na. Yun ang aking sagot. Ang huling tanong, yamang ang tunay na aral ay mahalaga sa panahong ito. At sinabi mo, kapatid, na ang Seventh-day Adventist ay siyang inatasan ng Panginoon upang sa panahong ito ay mangaral. Okay. Ang tanong, ano ang aral ng Seventh-day Adventist
sa kaligtasan? Opo. Ang kaligtasan po ay isang regalo o kaloob na walang bayad na mula sa atin pong Panginoong Diyos. Hindi kinakailangan pagtrabahuhan, hindi kinakailangan paghirapan, ang kailangan lamang sampalatayanan upang ito ay mapasa atin. Efeso 2:8, talatang 10 naman, at tayo ay iniligtas ng biyaya ni Kristo para sa mabubuting magawa. Kaya ang pananampalataya at ang kautusan gumagawang magkalakip o magkasama. Yan po ang isa sa mga katangian ng Seventh-day Adventist Church bilang tunay na iglesia na magdadala ng tunay na aral sa huli pong panahong ito. Ayun po. Salamat po sa inyong magandang tanong. So dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating discussion. At pa-shoutout muna tayo sa ating halos 50 live viewers ngayon mga kapatid. At meron tayong 50 plus din na live comments mga kapatid. So shoutout muna kay Lenry Blanco Infante. Dili nag-send out sa church ang katukod sa SDA gitiwalag sa Baptist si Pastor Miller, alipores niya si Ellen G. White, ang founder Jude si Joseph Bates. At shoutout din kay Denmar Santiago, shoutout daw. At shoutout din kay Maria Delia Bernedo. God bless sa inyo. Islam Crusade tayo. Good evening mga kapatid, mapagpalang gabi sa lahat. Shoutout din kay Jeng Jeng, good evening po, watching from Hong Kong. Shoutout din kay Emmy Alfonso, kay Jason Gulong, sabi niya paano naging SD Seventh-day Adventist Church yung magdadala ng totoong aral. Hindi nga maunawaan ng SDA kung anong kautusan yung dapat sundin, kung kautusan ba ni Moises o kautusan ni Kristo. Shoutout din kay Ray Pilapil Jr. ng MCGI, puro patsamba itong argumento ni Camacho. Nagamit ang Isaiah 8:20 na malinaw na sa Israel. Pumapatungkol yan. Iakyat mo lang sa talatang 16. Ay naku po. Shoutout din kay Pastor Valeriano Polanco ng End Time Church. Patutunayan ng SDAC na Saturday tunay na aral nila. Shoutout din kay James Santulan ng Islam Cap Camacho. Magtira ka ng energy para paghaharap natin. Shoutout din dito mga kapatid kay Alan Darusin. At kay Leonardo Timbror, Go Pastor, Lord Jerome Hernandez Romero. At shoutout din kay dito kay Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn or Bishop Cesar. Kap, si tatay, wag mong pahirapan ayon sa nasusulat, igalang ang matatanda. Shoutout din kay Lexus. I am sorry to say, Mr. Camacho, hindi po dala ng SDA ang tunay na aral sa mga huling panahon ito. Hindi nga ninyo kilala ang sinasabi mong Diyos ng SDA na may tatlong mga persona. Again, I am sorry to say na hindi po umiiral ang Diyos ng SDA na may tatlong persona. Shoutout din dito kay Richard Belga. Bukod dito ay binibigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila. I think verse 2, Ezekiel 20:12-20 mga kapatid, basahin nyo na lang. Ito din kay Benchi Popoy ng Rangers of God mga kapatid. Nandyan din si Joyri Nanta at si LM Val. Opo, nakikinig po kami sa inyo po tay. Shout out din kay Lexus Leviticus. Shout out din kay Daud Islam, ng debater ng Muslim. Kapayapaan, good sa dalawang nagdedebate. Shoutout din dito kay hanap tayo mga kapatid ng iba pang comment mga kapatid. Ayan. Kay Johnny Kapangpangan, gandang gabi sa lahat at bro Camacho. Shoutout din kay June Reyes. Okay. So mga kapatid, dako tayo sa second presentation. 7 minutes ulit ito. Bro Fernando Camacho ng SDA, your time start now. At si Tatay ba hindi tapos na siya magpresenta, no? Oo nga pala. Okay. Sige pa, bilang ikalawa kong tindig sa pagpapatunay na ang Seventh-day Adventist Church ang magdadala
ng tunay na aral sa huling panahong ito, sapagkat katulad ng aking nabanggit, kami po ay nakapasa sa lahat ng pamantayan na sinasabi ng Biblia. At ang pagkapasang ito ay hindi sa dahilang humanap kami ng mga talata para mailapat sa amin pong pananampalataya. Hindi ho. Kundi kami ang siyang karugtong ng iglesyang itinayo ng ating Panginoon doon sa Jerusalem, na nagkinubkob ng mga ng mga tao o ng mga lobo. Ang iglesyang ito ay tinatag ng ating Panginoon upang matupad ang sinasabi ng Biblia na ang Hades ay hindi makakapanaig dito. Yung mga nasa loob ng iglesyang iyon na tapat na naglilingkod ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon na sila ay maipadpad sa ilang sa loob ng 1,260 mga araw. At dito, ang mga ito'y tinatawag o kinikilala sa huling panahon na pabalita o magdadala ng pabalita ng 3 sinugong anghel. Na siya namang mababasa natin sa Aklat ng Apokalipsis sa Kapitulo 12, mga talatang Kapitulo 14 sa mga talatang 6 patuloy. Yan po yung pabalita na dadalhin o isa sa mga pabalita na dadalhin ng tunay na iglesia sa huling araw. Diyan po nakapaloob po yan. At sino po ang nangangaral nito? Walang iba, kundi ang Seventh-day Adventist Church. Sapagkat kasi kinakasangkapan ng ating Panginoon ang kanyang katawan upang maraming kaluluwa ang madala sa kanyang paanan para sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo ay marami po ang madala sa langit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang ipinapangaral ng Seventh-day Adventist na siyang dinadala namin sa huling panahong ito. Ayan. At isa pa, bilang karagdagan doon sa ating ding mga kaunting mga naitanong, ang iglesia na dadalhin po sa langit sa huling panahong ito, sa pinag-uusapan natin, ay hindi ho pa isa-isa, kundi ito ay kanyang iglesia. Iglesia. Yan. Pag sinabing iglesia, kalipunan, ng grupo. Yan. Ibig sabihin, marami. Kaya pag sinabing, halimbawa, ako'y kabahagi ng lokal na iglesia, grupo pa rin yun. Ako'y kabahagi, pangkalatang iglesia, grupo pa rin yun. So, at ayan po, sa pangkalahatan na pananampalataya na iglesia, talagang dapat makabilang po tayo doon. At hindi natin dito pinag-uusapan yung local, international, o anuman. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung general term ng ecclesia. Yung iglesia o kalipunan ng mga naglilingkod sa ating Panginoon. At yan pong iglesia na yan, na dumaan sa kasaysayan ng banal na kasulatan, ay naranasan mismo ng Seventh-day Adventist Church sa makatwid. Kapag ang isang samahan, hindi ganito ang pangangaral, hindi niya taglay ang 3 angels messages, hindi niya taglay yung kautusan at sa patotoo, kapag siya ay ang kanyang pangangaral, higit sa nasusulat sa mga apostol. Kapag ang kanyang pangangaral ay wala sa itinuro ng ating Panginoon, ang iglesyang ito ay hindi tunay at hindi siya dapat magdala ng mali-maling aral sa huling panahong ito. Dahil kung siya'y kakasangkapanin sa pagdadala ng mali-maling aral na hindi aral ng Seventh-day Adventist, ang tawag po sa kanila, mga bula ang mga ngaral. At ang masaklap nito, baka pagdating ng panahon, ay sa impyerno o naglalagablab na apoy ang kanila pong mapuntahan. At ako po ay iginagalang ko ang aking pong kausap ngayon sa pagkatapat ang kanyang mga pagsagot, at masarap na si tatay ay makasama sa tunay na pananampalataya ng Seventh-day Adventist. Sapagkat habang hindi pa sarado ang pintuan ng awa, hanggat bukas pa ito at ang Panginoon nag-aanyaya. At sa lahat ng mga basher namin na nandiyan ngayon, na tumitilig sa aking ipinangangaral ngayon bilang bahagi ng tunay na iglesia, nauunawaan ko po kayo sapagkat hindi pa kayo nakakarating
sa tunay na liwanag na ipinagkatawag ng ating Panginoon. Pero ako pa rin ay patuloy na dumadalangin sa ating Panginoon na buksan ng Panginoon ang inyong isipan. Ngayon, kayo lumalaban sa Seventh-day Adventist. Pero, ako'y umaasa, one day, na hipuin ng ating Panginoon ang inyong puso at kayo po'y makabilang namin sa pananampalatayang magtatamo ng buhay na walang hanggan. Ayan po, pansamantala muna, ay dyan na lamang po muna. Gracias. Bro, now yung second Okay. Wala akong kalabang sekta ng pananampalataya. Higit ay ang Seventh-day Adventist dahil miyembro doon ang aking katanggali. Kawasay wala naman akong iglesia na dapat ipagtanggol, kaya wala akong kinakalaban. Kawasay naturuan ako ng isang apostol ni Hesukristo na pinagkatiwalaan ng mga aral na lihim na hindi itinuro sa kanyang 12 alagad o apostol. Tangi kay Apostol Pablo at kanyang mga kasamang apostol. Ang aral na ito ay mula sa langit, mula kay Hesukristo na nagbalik sa langit, at hindi aral nung panahon na siya'y naririto sa lupa. Ang aral na dala ng Panginoong Hesukristo sa panahong narito siya sa lupa ay ayon sa kautusan at hindi ayon sa biyaya, higit pagdating sa kaligtasan. Ang aral ng Panginoong Hesus na ipinagkatiwala kay Apostol Pablo nang siya'y nasa sa langit ay kung papaanong ang kaligtasan ay naging biyaya ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng pinaghalong kautusan at biyaya. Biyaya lamang at hindi kasama ang kautusan ni Moises ang nakapagliligtas. Hindi napatunayan ng aking kapatid na ang Seventh-day Adventist ang siyang itinalagang tagapangaral. Gamit ang Isaias 8:20 at kasaysayan na napatala, ewan ko kung saan nanggaling, pero ginamit ang Apokalipsis 12:6. Ang Isaiah 8:20 ay tumutukoy hindi sa anumang organisasyong pagtao. Ito'y tangi at tangi tumutukoy sa bansang Israel. Ang Apokalipsis na pinaghanguan ng kasaysayan ay panghinaharapa at hindi nakaraan na. Ang anumang kasaysayan na paugnay kay binibining Ellen G. White ay nakaraan na at hindi magaganap pa. Kaya mahirap patunayan ng aking kapatid na ang Seventh-day Adventist sa kasalukuyan ang tunay na magdadala ng tunay na aral. Una, ang aral na dala ng Seventh-day Adventist ay hindi aral ni Hesukristo na ipinagkatiwala kay Apostol Pablo. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung nais mong humarap na subok na lingkod ng Diyos, kailangang marunong kang maghati-hati ng salita, rightly divided. Subok
na manggagawa ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng rightly divided? Kailangan pumasok yan sa isang scientific na pamamaraan. 5 katanungan at 2 katanungan sa paglalapat ng katotohanan. Matagal ko nang itinuro ito. Hindi ko kinakalaban ang Seventh-day Adventist. Ang tinututulan ko ay ang aking sa paniniwala ay hindi tamang aral na sabihin sila ang may dala ng katotohanan sa panahon ito. Maraming salamat po. Dako tayo mga kapatid sa second cross-examination. Another 20 question total ito mga kapatid. At ulit mauna si Brother Fernando Camacho. Okay. Ang una ko pong tanong sa bahaging ito, tayo na nabanggit nyo, yung 8:20, ang kausap ay Israel. Ngayon, ang tawag sa Israel ay Iglesia sa Ilang. Doon sa Gawa 7:38, ang sabi roon, ibinigay ito sa Iglesia sa Ilang, ibinigay yung mga aral na buhay sa kanila para ibigay sa atin. Ang tanong ko, tatay, kayo po ba ay napagbigyan nung aral na binabanggit ng 8:20 ng Isaiah? Kayo po ba ay napagbigyan ng aral na buhay? Sige po, hindi na ako mag-yes or no, kundi bibigyan ko ng kalayaan kayo na makatugon. Kung kayo ba ay nabigyan ng buhay na aral, kasama na yung 8:20 ng Isaiah. Nabasa ko, pero hindi para sa akin ang nabasa ko. Okay. Salamat po. Kayo na po magtatanong. Bro Roger, ito na. Okay. Yung iglesia sa Ilang na ating pinapansin, Kapitulo 8 ng mga gawa, tandaan natin na si Apostol Pablo ay naligtas sa Kapitulo 9. Kaya yung iglesia sa Ilang, sa Kapitulo 12, talatang 6, ay tumutukoy yan sa Israel. Oo. Ano tanong ninyo, tay? Ha? Ano po yung tanong ninyo? Oo, ito na tanong. Sige. Medyo ika nga pasakali muna. Okay. Ang tanong nga ito, tinatanggap mo ba na yung iglesia sa Ilang ay tumutukoy sa Israel? Yes, 100% po. No, yun nga po ang aking stand kanina, na ibinigay talaga ito doon sa iglesia sa Ilang. At yung hindi naman natin sinasabi, hindi naman natin tinututulan, yung 8:20 talagang para yun sa iglesia sa Ilang. Bakit natin ginagamit ngayon? Kasi sabi nung Gawa 7:38, ibinigay yun sa kanila para ibigay din sa atin o i-extend din sa atin. Ang tawag doon sa atin, sa isang talata ng Mateo 21:43, sila yung mga bansang nagkakabunga. Ayun, tayo po yun, tayo ngayon yan, yung iglesia sa huling panahong ito. At yung iglesia po na yan ay walang nilabag na pamantayan ng Biblia. Mapautos na existido sa lumang tipan hanggang ngayon, utos ng ating Panginoon Kristo, utos ng mga apostol, yung katangian ng buo ng iglesia sa Old and New Testament, lalo yung mga nag-i-exist, ay wala po nilalabag ang Seventh-day Adventist. At kami dumaan sa kasaysayan po ng Biblia bilang katunayan na kami nga ang tunay na iglesia na magdadala ng tunay na aral sa huli pong panahong ito. Ayun po muna pansamantala. Ako naman po ang magtatanong. So, ang tanong ko naman po dito sa rightly divided. Kasi nabanggit yan, rightly divided.
Tarang, tanong ko ba to ano? Kasi gusto ko malambot yung tanong ko. para di mo ako mapalo sa puwet eh. Sila, Okay. hindi tayo magkaaway. Oo. Rightly divided na i-deliver nyo po kanina, ang ipinagtataka ko lang, bakit po hindi ninyo alam, I'm sorry tayo ha, ano lang naman, tanong kaibigan lang po ito, bakit po hindi ninyo alam kung alin ang prophetic book at non-prophetic book? Pag pinag-uusapan, lalo na yung rightly divided, kasi mahalaga po ito para alam natin yung mga ira-ira, ano, yung biblical dispensation, ayun, kasi pumapasok po yun doon sa prophetic and non-prophetic book. Paano po ninyo i-reconcile yun, Tay? Ang sagot ko ay hindi ko alam sapagkat ang tanong mo ay walang kaugnayan sa iyong nais patunayan. Okay. Kaya dapat sana ay sumigaw kagad ako ng point of order. Eh ha? Respect. Ko na yun. No. Ngayon, hindi ko alam. Pero dahil to rightly divide, ang ibig sabihin ay dapat kilala natin ang bawat bahagi ng Biblia. Meron tayong tinatawag na Bible survey. Oo. Ating tinitignan ang bawat aklat. Bakit sinulat? Kanino sinulat? Yung mga ganon. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo, all scripture is inspired by God. However, one to be approved of God must rightly divide. Kaya gagamit tayo ngayon ng tinatawag nating Bible survey. Tanong, ano ang pamamaraan ng Seventh-day Adventist upang makatiyak na ang aral na ipinangangaral sa tamang panahon ay tunay? Si Kristo po ang dapat na maging sentro ng atin pong mensahe na ipinangangaral. Magturo ka man ng tungkol sa kautusan, always Christ-centered. Magturo ka man ng tawag dito, ng rightly divided, magturo ka man ng ano-anumang mga teachings, laging si Kristo ang pinaka-pundasyon at puso pangaral ng tunay na iglesia. At yan po ang ginagawa ng Seventh-day Adventist na nagdadala ng tunay na aral na ito sa huling panahong ito. Yan. So ngayon, ako naman po ang magtatanong. Okay. Sabi nung ating mga nasa comment section, ano yan, diretsuhin ko na raw. Naiinip sila tayo. Pero ako kasi gusto kong pangkaibigan lang na usapan ngayon. Ano? Okay. So kanina po nabanggit niyo yung kasi nabanggit nyo nga kanina si Ellen G. White ang aming founder. Kinuha ninyo yung Wikipedia, Britannica. Hindi naman namin yung latalain kundi sa ibang pananampalataya. Ngayon ang tanong ko po ay sa aming doktrina kasi, ang nakalagay, ang aming founder as si Jesus Christ. Tinututulan niyo po ba ito? Tay, at kung tinututulan niyo po ito, sino po ang aming founder kung hindi si Jesus Christ? Kasi kay Ellen G. White, wala po kayo nabasa sa amin pong mga sulatin. Sa aming sulatin, si Kristo ang aming founder. So dapat, kung hindi si Kristo, kaniniwala ka hindi si Kristo, may mailabas din kayo namang latalain namin na may itinatayo kaming founder. Something like that tayo, no? So, ang tanong ko nga dito ay, tinututulan niyo po ba na si Kristo ang aming founder, Tay?
Batay sa aking nabasa, dapat kong tutulan. Dahil ang founder, noong sinabi ni Jesus na aking iglesia, siyempre yung umangkin na si Jesus na aking iglesia. Kaya nagtatag siya ng kanyang iglesia. Oh. Kaya hindi Seventh-day Adventist yung aking iglesia. Hindi si Ellen G. White ang founder. Ako naman ang magtatanong yata, ano? Apo. Ano ang naging batayan mo at naniwala kayo o ikaw na si Ellen G. White ang nagtatag ng iglesia na tinawag ni Jesucristo na aking iglesia? Sagot po ay wala po akong may pagpapatunay sa inyo na si Ellen G. White ang nagtatag ng aming iglesia. Kasi wala po kaming ganong paniniwala. Ang paniniwala namin, ang nagtatag ng aming iglesia, yung pong ating Panginoong Jesucristo. Ang kapatid na Ellen G. White ay ginamit lamang ng ating pong Panginoon upang gumanap sa gawaing pagkapropetisa na siyang magbibigay ng dagdag na patnubay, pagpapalakas sa pananampalataya ng mga kapatid sa loob po ng tunay na iglesia na magdadala ng tunay na aral sa huli pong panahong ito. Ayan. Ngayon, ang tanong ko naman po ito. Sa inyo po ba, meron po ba kayong aklat ninyo na sa inyo kasi ibinibilang nyo yung inyong church as a universal church. Meron ba kayong mga sulatin na nagsasabi kung sino ang inyong founder? Kasi kami may patunay na si Kristo sa aming mga aklat. Then siyempre, vice versa, ganoon din po ang aking gusto pong makita, hindi lamang sa pakikipagkwentuhan, kundi kumbaga merong pruweba na meron po ba kayong aklat maliban sa banal na kasulatan kasi universal ang gamit ninyo, gamit namin, ano? At meron ba kayong lathalain po ninyo o aklat na nagsasabing ang inyong founder bilang universal church sa Baptist ay kahit hindi na Baptist, basta universal church, ang nagtatag ng inyong iglesia ay ang ating Panginoong Jesucristo. Meron po ba kayo ngayon may papakita sa amin? Ang aral ni Apostol Pablo, walang ibang pundasyon kung hindi si Jesucristo. At ang wika niya, mag-ingat ang sinumang dito ay magtatayo. Ayan. Kaya ingatan kung ang sino man ay umaangkin na ang kanyang pundasyon ay si Jesucristo, makikilala yan sa aral. At kawasay si Apostol Pablo ang pinagkatiwalaan ng mga aral ni Jesucristo mula sa langit. Kaya nasa mga sinulat ni Apostol Pablo ang katotohanan na dapat na ipangaral sa panahong ito ng biyaya, hiwalay sa panahon ng kautusan. Okay. Tanong po, yata kayo. Kaya hindi ako sumasagot. Tinitignan ko kung hindi natutulog si brother Bro. Technique pala yung technique. Kaya gusto ko marinig yung maganda niyang tinig. Okay. Napansin ko, kapatid, sa halip na tunay na aral na gusto mong patunayan na kayo ang magdadala, ay napansin ko tunay na iglesia. Bakit ganon? Apo. Kasi bahagi ng tunay na aral ang ipakilala ang tunay na iglesia. Bahagi din ng tunay na aral ang ipakilala si Kristo.
Kaya sa lahat ng ginagawa naming pangangaral, mapapangangaral sa kautusan, mapangangaral sa iglesia, lagi ko sinasabi, laging Christ-centered, at ang kanyang ang pangalan ng ating Panginoon ang siyang dapat na laging naitataas at nakikilala ng mga tao. Kaya ang Panginoon mayroong tunay na iglesia. At dahil yun ang paksa, kaya yun ang ating tinitindigan. Ano? Bahagi po ng pagkakilala sa pagiging tunay, genuine. Makilala rin nila ang tunay na iglesia bilang bahagi ng tunay na turo na dadalhin ng iglesia sa huli pong panahong ito. Ayan. Okay? So next, ako naman po ang magtatanong. Sige. Kasi doon po hinahanap ko kanina yung aklat. No? Kasi tinanong, sa amin kasi may aklat kami na nagsasabing hindi si Ellen G. White ang amin pong founder, kundi ang aming Panginoong Jesucristo. No? At syempre, lalo na kapag ang paghuhugutan ko ng mga talata ay mga talata sa Biblia, katulad ng iba ko nilatag kanina, na mahirap pong pasubalian po yun. Sa inyo po, maliban sa banal na kasulatan, maliban po dito sa Biblia na ating parehong binabasa, mayroon ba kayong internal o external references na nagsasabing ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagtatag ng inyong iglesia? No, meron po ba noon o wala po? Meron internal reference. Ano pong aklat? Maliwanag yung sinabi ni sa Mateo na okay. Ako ay magtatatag ng aking iglesia. Tanong na po kayo. O yun, narinig ko si Bro Russell. Gising. O ngayon, ang tanong ko ay ito. Kung si Ellen G. White ang pinagkatiwalahan ng tunay na aral, ano ang tunay na tubig na bautismo ng tubig? Ano ang tunay na aral? Okay. Tungkol sa water baptism. Okay na po. Okay. Unang-una, tutugunin ko, hindi kami naniniwala na si Ellen G. White ang pinagkalooban ng aral ng ating Panginoong Diyos. Kundi ginamit si Ellen G. White para sa pagpapalakas at paghahatid din ng iba pang mga liwanag. Kasi iba yung termino na kay Ellen G. White, ipinagkaloob ang liwanag. Hindi po. Kasi bago pa si Ellen G. White, may pinagkalooban na ng liwanag. Nang tinawag si Ellen G. White, yung liwanag na yun, ipinagpatuloy ng kapatid na Ellen G. White para para maipangaral din, no, umapatatag ang iglesia. Yung po ang aming stand. Then, tungkol doon naman sa sinasabi po niyo yung tubig ng bautismo, naniniwala po kami ang legit na pagbabautismo ay hindi sa pamamaraan ng pagwiwisik ng tubig, hindi rin sa pamamaraan ng pagbuhos, kundi sa panahong iglesia po ito ng New Testament, kundi sa paraan ng paglulubog. Yun yung baptizo na tinatawag sa Biblia, yung to immerse. Yan, inilubog tapos iniahon. Na siyang ginaganap ng Seventh-day Adventist Church sa huling panahon ito sapagkat kami ang magdadala ng tunay na aral sa panahon pong ito. Kaya nga yung aral namin hindi sumasagasa o kumokontra sa mga aral ng Biblia. Kung ano yung aral ng Biblia, yun din ang aming ginaganap sapagkat kami nga ang tunay na bayan ng Diyos sa huling araw na ito na magdadala ng tunay na aral. Ayon. So, ako naman po ang magtatanong. Okay. Kung ibabalik ko po sa inyo ang tanong, kasi sabi po ninyo, kanina, wala kayong church na inaaniban. Then later on, sabi ninyo, kaanib kayo ng Universal Church.
which is contradiction po yun. Ano ho? Ang tanong ko po sa inyo, kayo po ba ay meron talagang meron po kayong, hindi nga kasi wala kayong inaaniban, pero meron kayong tawag dito, pangkalatang iglesia na inaaniban. Okay. Paano nyo pere-reconcile po yun tayo para maintindihan namin na nakikinig po sa inyo, kasi wala kayong church na inaaniban, kundi kayo kabilang sa pangkalatang iglesia. Ano po ang pangalan ng pangkalatang iglesyang yun? Baka mamaya hindi ko alam. Adventisto pala kayo. Kasi kami pangkalatang iglesia rin eh. So gusto ko lang po klaruhin tayo for your Sige po tayo, pakisagot po ninyo. Nais ko lamang itama ang sinabi mo na hindi ako miyembro ng pangkalahatang iglesia. Pinaliwanag ko na yun na ako'y miyembro. Ang hindi ako miyembro ay ang local church. At binigyan ko ng pagkakaiba ang local church sa pangkalahatang iglesia. Ang tanong, paano ba nagiging kaanib, kaisa ng katawan ni Kristo na siya ang ulo? Okay. Opo. Ang paraan po ng pag-anib sa kanyang katawan, pagsampalataya sa atin pong Panginoong Kristo. Yun po ang numero 1 sa Juan 3:16. At pagkatapos ng sabi Kristo, yung mga taong sumampalataya sa kanya, dadalhin niya sa kanyang katawan. Juan Kapitulo 10, talatang yung 16 yata yun o 17, yung binasa ko po sa inyo kanina. 16. Kaya, mayroon ho talagang paglalagyan ng mga tumanggap kay Kristo, magiging isang kawan sila, magiging isang katawan ng ating pong Panginoong Kristo. Sila po yung mga binubuo ng tinatawag na iglesia. Ang Seventh-day Adventist ay iglesia, kabilang sa iglesia sa pangkalahatan. Kabilang po kami ron kasi may mga nauna sa amin. Ang nauna sa amin, yung mga Israel na kung tawagin ay iglesia sa ilang. Kami po'y dumudugtong doon. At itong iglesia sa ilang na ito, na nabuwal dahil sa kanilang pagkakasala, muling itineo ng ating Panginoon, ang iglesia niyan, doon sa Jerusalem, Mateo 16:18. At dahil ang iglesia ito, inusik, binigyan ng kapahintulutan ng ating Panginoon na makatakas sa ilang 1,260 na pong mga araw. Kaya yung karanasan po na yan, ay bahagi talaga ng Seventh-day Adventist na hindi ho siguro naranasan ng inyong sinasabing iglesia sa pangkalahatan. Kasi kung ang iglesia sa pangkalahatan hindi ito dinanas, hindi po tunay yun. Ngayon, dako na po ako sa tanong. Okay. Para ma-establish natin na yung inyong sinasabing pangkalahatang iglesia, doon na po talaga kayo kabilang. Yung inyo bang sinamahang iglesia, hindi po local church, yung inyong, kayo po ba ay naging bahagi ng kasaysayan na naitago sa ilang ng 1,260 araw sa ilang? Naging kabahagi po kayo? At kung naging kabahagi po kayo nito, ay kailan po nag-umpisa yung 1,260 days? Sige po. Hindi naging kabahagi. Kung ako man ay miyembro ng isang iglesia lokal, sabihin na nating Baptist, for the sake of argument, ika nga, ang Baptist ay hindi naging kabahagi ng sinasabi mo na bilang ng taon na nakasulat sa Book of Revelation. Dahil ito ay isang katuparan pa na iyahayag kay Juan na propeta na pinagkatiwalaan ng hula. Kaya anumang kasaysayan ng mga Kristiyano na naligtas
sa pamagitan ng biyaya, hindi ka bilang doon sa sinasabi mo. Kung si Ellen G. White ay naging kabahagi batay sa iyong paniniwala ng kasaysayang yan, mahirap pag-ugnayin sapagkat si Ellen G. White ay nakalipas na ang kanyang naging karanasan, samantalang itong sa Apokalipsis ay darating pang karanasan. Yun ang sagot ko. Opo. Tanong po. Ay, si Karasya pala. Si Karasya pala magsasabi. Tanong. Okay. Hindi mo nabigyan ng tunay na kasagutan ang iyong sinasabing ang Adventist ang magdadala ng tunay na aral. Dahil hindi mo na ipaliwanag kung ano ang tunay na aral ni Kristo sa panahong ito na ating ginagalawan. Ano ang tunay na aral na tinutukoy dito? Okay, unang-una, nais ko munang i-justify yung po sinasabi ninyo na hindi ko binigyan ng tamang kasagutan yung tungkol dyan sa itinatanong po ninyo. Yan po ay based on your own standard. Ibig sabihin, kahit na ano po sasabihin ko rito, pwedeng sa standard ninyo, hindi ko siya nasasagot. Pero sa standard po ng, sa biblical standard, ang aking kinukuha kasi biblical standard, hindi yung standard mismo ng tao, kundi biblical standard. Lagi ko sinasabi, kami po ay nakapasa sa pamantayang sinasabi ng Biblia. Sapagkat lahat ng karanasan ng iglesia na siyang binabanggit sa Biblia, danas po ng Seventh-day Adventist. At lahat ng mga katuroang nasa banal na kasulatan, lalo na pagpatungkol sa kaligtasan, yan po ang aming ipinopromote. Nais namin na maraming tao ang magkaroon ng buhay na walang hanggan at mapabilang sa tunay na iglesia na daratna ng ating Panginoon na siyang nagdadala ng tunay na aral sa panahon pong ito. Biblical standard po yung aking sinasabi. Ano po? Hindi yung human standard. Okay? So, ako naman po ang magtatanong patungkol naman po dito. Okay. Sabi po ninyo ay hindi kayo kabilang sa local church. Pero yung mga apostol, membro sila, hindi lamang ng pakalahatang iglesia, member din sila ng local church. Ay ngayon, hanggang sa bawat yugto ng kasaysayan, from 1st century hanggang sa panahon natin ngayon, ang bayan ng Diyos ay laging napapamembro sa local church. Ang tanong ko po sa inyo, yung bayan ng Diyos may local church. Pero bakit po kayo walang local church? Hindi ba ibig sabihin nito na hindi talaga kayo napabilang sa true church at iniisip nyo lamang na kayo ay member ng true church? Pasintabi, tataya. Tanong lang po yun. Walang personal ano doon. Okay. Maganda naman yung himig mo eh. Alam mo yung pagtatanong ko misa nasa pagsasalita rin eh. Sinabi mo! Yung mga ganun ba? Yung mga ganun tirada, no? Alam mo, sabi ng kasulatan kasi, ang malumanay na pananalita ay nakapagpapahupa ng galit. Kaya tayo gumagamit ng ganitong paraan. Amen. Ngayon, I like your style, tatay. ang tanong kapatid, parang INC, no? ang tanong ko ay ito. Sige po. Tinanggap natin na ang maging miyembro ng pangkalahatang iglesia ay sa pamagitan ng pananampalataya
at hindi sa pamamagitan ng pag-anib sa isang local church. Natatanggap mo ba yun? Opo, kasi ang pagiging bayan ng Diyos hindi naman yung ikaw yung aanib, kundi sabi kasi sa talata, idadagdag ka ng Panginoon. Siya ang magdadala sa iyo doon sa tunay na iglesia. Tama. Yan. Hindi yung ikaw hindi ang tao ang magpipresenta, para makabilang ako diyan, i-member niyo na ako sa church ninyo. hindi ganoon, ano? Ang salvation, ang karanasan ng salvation ay personal. Personal commitment natin sa atin tong Panginoong Diyos. At ang Diyos ang siyang magdadala ng kanyang mga tao doon sa isang kulungan na pamumunuan ng isang pastor. Ayun, kaya nga sabi niya Apostol Pablo, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili ngayon. Ang kinabubuhay ko ngayon, ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ayan. Kaya kung saan tayo dalhin ng ating pong Panginoon, doon tayo pupunta. Doon tayo susunod. Ayan, ano? At ang pipiliin na, at ang pagpili, maraming kasing tao, hinahanap nila yung iglesia na papabor sa kanila. Yung mapipli sila. Ayan. Hindi yung Panginoon, hindi nila pinipili yung kagustuhan ng Panginoon na pinaglalagyan nila, na dapat paglalagyan nila doon sa iglesia. At ako'y natutuwa, tatay, sapagkat ako po, kaya tinawag ng ating Panginoon, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, pinagkalooban ng pangako ng kaligtasan, at ako'y isinangkap niya doon sa tunay na iglesia. Ito na nga po ang Seventh-day Adventist. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko ang tunay na aral sa huling panahon nito na siya ko rin namang ipinangangaral sa buong sanlibutan. Ayan. Ang akin naman pong last question po. Okay. So, last question. Siguro, eto na lang. Tay, kung sakali ba na yayain kita sa isang closed door Bible study, ililibre mo ba ako ng pamasahe papunta dyan sa inyo? Nasa Amerika pala siya. Kung may pera nga lang ako, talaga. Ano na yung tanong ko? Joke lang yun tayo, no? Joke lang yun. Wait ko na yung aking last question, Karasya. And then, Brother Roger. Okay, last question. Sapagkat yung sinabi na si Jesucristo ang nagtatag ng inyong iglesia, nung magbigay siya ng utos na humayo kayo, gumawa ng mga disipulo, at kasama doon, bautismuhan sila. Okay. Yung water baptism is in the authority of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ito ba ay bautismo ng isang John the Baptist na bumautismo kay Jesucristo na nagbigay ng authority ng water baptism na baptism? Tanggap mo ba yun? O tinututulan? Tanggap ko na si John the Baptist binigyan ng authority ng pagbabautismo. Nang ang ating Panginoon na ang siyang gumaganap ng ministeryo, yun pong nabautismuhan na ni John the Baptist, inulit po yun ng ating Panginoon. Nagkaroon ng rebaptism kasi may kakulangan doon sa pagbabautismo ni John the Baptist. Okay? So pagdating sa ating Panginoon, kung ano yung itinuturong pagbabautismo ni Kristo, hindi na yung tinatawag na bautismo ni Juan, kundi yun ay utos na ng ating Panginoon na ipinapasunod sa kanyang mga apostol. Kasi yung kay Juan, wala naman doon, si Juan, John the Baptist, hindi naman nagbabautismo na sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Wala pong ganoon kaya John the Baptist. Sa turo ng ating Panginoon, ang pagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu.
na ituturo din ng mga alagad sa kanyang magiging tagasunod hanggang po siya napunta sa amin ngayon sa panahong ito. Kaya kapag kami nagbabautismo, kasuwatong-kasuwato ng mga aral ng ating pong Panginoong Kristo. At lahat ng pamantayan ng isang tunay na mga aral ng banal na kasulatan, dala-dala at pinapangaral namin mga Seventh-day Adventist para may pangaral naman namin sa huling panahong ito na siyang tunay na iglesyang tinawag ng ating pong Panginoong Kristo. Pasamantala dyan po muna. Maraming salamat po sa inyong tanong, tatay. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating discussion. At syempre dito tayo sa huling bahagi sa final conclusion. Mauna si Brother Lord Jerome at mahuli si Brother Fernando Camacho. Bro, Lord Jerome, final conclusion. Okay, salamat po. At ang ating pagiging tunay na tagasunod o disipulo ni Jesucristo ay batay sa paniniwala. Alin sa dalawa? Naging tagasunod ka ni Jesus sa pamagitan ng 12 apostol nung panahong siya ay naririto sa lupa, na pinagtagubilinan na humayo at ipangaral ang lahat ng ipinag-utos ng ating Panginoong Hesus. Kaya, sino ang iyong apostol? Isang katanungan na dapat masagot. Sino ang apostol na ating sinusundan? Si Jesus ay nangaral sa langit, ipinahayag, ipinagkatiwala ang mga bagay na aral na may kaugnayan sa iglesia lokal upang ang mga tao ng Diyos ay maging matuwid at matatag sa pananampalataya. Kaya nga nagbigay ng ebanghelista, propeta, apostol, guro at pastor. Ngayon, sa sino ang ating apostol na dapat nasundan? Ang 12 na ang dala ay aral ng Panginoong Jesucristo rin sa ilalim ng batas, o si Apostol Pablo, kaisa-isang apostol para sa mga hintil, na ang dala-dala ay aral kay Jesus na mula sa langit. Ako'y naniniwala ito ang tamang panahon ng biyaya, kaya ang tamang aral na dapat ipangaral ng bawat anak ng Diyos ay ang aral na pinagkatiwala kay Apostol Pablo sa larangan ng kaligtasan higit, sa larangan ng doktrina upang matibay, at sa larangan pangunahin ang pundasyon na pinagtayuan ng pangangaral na ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Salamat. Ito tayo sa final conclusion din ng ating first speaker. Your time start now, bro. Okay, so thank you kapatid na Rasya, at hindi ka inantok sa aming dalawang ni tatay sa aming kwentuhan. Ang aking final conclusion mga kapatid ay hindi ako ngayong gabi ay nung nakipag-settle ako kay tatay, hindi talaga ako naparito para makapagbanggaan ng dialogo, yung pisikalan or ano man, naparito talaga ako. Gusto ko maging kaibigan si tatay, kasi ang kanyang motibo, madala rin ang tunay na aral ng ating pong Panginoon. Ang kanyang motibo, mapaglingkuran ang ating Panginoong Diyos, maparangalan ang ating Panginoong Diyos. At siguro, isa ito sa niluloob ng ating Panginoon na magtagpo, ang kagaya namin at si tatay. At hari nawa, loobin ng ating Panginoon
na kami ay magkaisa ng pananampalataya. Kasi si tatay, gusto ko makasama doon sa langit na bayan para maituloy namin yung iba pa naming mga kwentuhan. Ano? Masarap na tayo ay magkakasama sa langit na bayan. Ano? So dito sa lupa ay wala tayong, hindi natin mabibitbit yung bawat isa malibang ang Panginoong Jesucristo ang magbitbit sa inyo doon sa langit na bayan. Ano? So ngayon ay hindi ko sasabihin na ako ang nanalo sa debating ito. Hindi ko rin sasabihin na talo si tatay dito, no? Kundi kasi kami nagkukwentuhan lamang kami na parang malapit na magkaibigan. At I think hindi lang ito maging isa naming pag-usap, kundi marami pa. Total, napanood nyo naman na ang buong naming pang magkaibigang dialogue. Kayo na po ang makakapagpasya kung nasaan nandoon ang katotohanan. Ano? So muli po mga kapatid, maraming salamat sa inyo. At siyempre kay tatay, maraming salamat. Kay kapatid na Rasya, maraming rin salamat. So pansamantala, yan na lang ang aking last position o last talk. Bro Rasya, back to you. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating discussion ngayon. At before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng nanonood mga kapatid, sa lahat ng makakapanood pa dito sa ating mga review. At unahin natin si Brother Fernando Camacho. Bro, pasalamat bro. Opo, lubos kong pinasasalamatan. Unang-una, siyempre, ang ating pong Panginoong Diyos na naging sentro ng pag-uusap na ito. At dalangin natin na siya po ang ating naparangalan. At siyempre, maraming salamat din sa ating napakisig at gwapong-gwapong moderator. Ang ating pong si Rasya Vista. Yan. At ganun din sa akin pong kausap ngayon, ano, kahit na yung buhok maputi na, pero gwapo pa rin kung tignan, ano. At maayos kausap, ano. Gusto ko yung timbre ng kanyang tinig. Maraming salamat tatay sa inyong knowledge na ipinagkaloob sa amin. At siyempre, dyan po sa ating comment section, ano, negative or positive comment, basher man o hindi, kayo po ay naging bahagi ng napakagandang pag-uusap po ngayong gabi. Kaya binabalik ko sa Panginoon ang atin pong paglulahati sa Kanya, ating papuri. Viva el Señor! Viva Adventista del Séptimo Día! Chokbok! Hamnida! Mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Okay, at syempre si Brother Jerome. Bro, pasalamat bro. Una, baka hindi narinig kasi yung aking public apology sa naging ugali ko noong isang gabi. Ang katalakayan ko si Brother Delmar Ma. Nagalit din naman ako Oo. Napagsabihan ko tuloy si Bro Rasya natin na hindi siya marunong mag-moderator. At humingi naman ako sa kanya ng paumanhin, tawad sa aking nasabi noon. At siya naman ay malugod na nagpatawad at umunawa. Kawasay tao rin nga naman. Ano? Gusto kong publicly sabihin sa inyong lahat, aking mga tagapakinig, mga kapatid, hindi man kapatid, kaaway, o ano, aking mga anak sa labas. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Kung nag-ugaling bata po ako, immaturely acted like a novice. Okay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At saka ko na kayo aawitan, ha? Okay. Maraming special number yan ni tatay. Oo. Mga kapatid, Rasya TV gusto din magpasalamat sa lahat ng nanonood mga kapatid. Napakaganda ng discussion na ito. At I hope marami yung ating audience na natuto mga kapatid at mga aral din.
So mga kapatid, gusto ko lang i-promote yung aking YouTube channel Rasha TV, sa Facebook, sa TikTok mga kapatid, at sa YouTube channel. Dito din sa aking profile Rasha Vista mga kapatid, pwede kayong mag-follow sa akin para laging nakasubaybay kayo sa mga debate at podcast na ginaganap dito sa platform ko mga kapatid. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang nandito si Brother Led Jerome at si Fernando Camacho mga kapatid ng SDA mga kapatid, at pwede niyo akong gamitin as mediator sa inyong nalalapit na pag-uusap mga kapatid. So shoutout again sa kay Arcel Ryan na nagbigay ng star. So maraming salamat ulit, bro. Bro Rasha, pwede ba akong makapag-plug? Siyempre. Oo. Kasi Bro Rasha, meron akong binuksang bagong programa, yung Camacho in his Genius Family. Baka mayroon tayong mga kapatid sa kaibayo nating mga kaibigan sa kaibayo nating pananampalataya na gustong makipag-join. Naalala niyo yung yung format nung kay Don Manolo Pabis. Don Manolo in his Genius Family. Yan, yung iba't ibang grupo ng pananampalataya. At gusto kong buuin ito, Bro Rasha, baka ikaw din ang aming kuning moderator para maging maganda yung yung bawat pananampalataya. Okay lang ba yung kapatid Rasha? Siyempre, pwede. Oo, yan. So Camacho in his Genius Family, ano po yan? Pwede po kayong siguro si Karasya na lang ang inyo pong kontakin kung sino yung magjo-join, no? Kahit ilang po, basta maayos ng pag-usapan, hindi dialogue kundi kwentuhan lang din. Kagaya lang namin ni Tatay. Then kapag may mabuong dialogue, isit natin kay Karasya Vista. Yung maganda dyan. Okay. Automatic na. Oo. Plug lang yan, Bro Rasha. At welcome natin na lahat. Magpalista na lang po sa inyo, kapatid na Rasha. Okay mga kapatid. So, napakagandang mga set ng discussion mga kapatid. Iba-iba. Merong one-on-one. Ito naman ay medyo, diba, ginagawa na natin to noon yung parang tinatawag kong rambulan, parang ganon. Pero ito, medyo hindi ganon ka ganun ka for sure. Banayad lang to, banayad. So mga kapatid, pwede yung pwede kayo mag-PM sa akin at mag-set tayo ng mga topics mga kapatid. Kasama ng iba't ibang pananampalataya ba na pahayag din at madinig ng marami, hindi lang sa inyong church kundi sa mga church na sumasali doon sa discussion na yun. So mga kapatid, shoutout din sa lahat ng nanood again at maraming salamat at yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin, ang magtiis hanggang sa wakas sila lang